نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi rin na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugo at ang kanyang huling propeta. Mga mahal na kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala sa ating mga mananampalataya, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag kayong pumayag na kayo'y madatnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Sinabi pa niya sa isang ayah, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang dalang baon, kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng pawang katotohanan. At nang sa gayon ay aayusin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang inyong mga gawain, at patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga mahal na kapatid sa Islam, bilang mananampalatayang Muslim, ang pinakamahalagang haligi sa atin sa ating pananampalataya ay ang tinatawag na shahada, o di kaya yung shahadatain. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsaksi na walang ibang huling propetang ipinadala si Allah maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bilang khatamul anbiya wal mursalin. Siya yung pinakahuling propeta at sa lahat ng sugo siya ang pinakaselyo. At pagkatapos ng shahadatain, dalawang pagsaksi kay Allah bilang Diyos at pagsaksi kay Propeta Muhammad bilang huling propeta, ay ang tinatawag na salah. Ang ibig sabihin ng dasal, ang salah, ito yung mga gawain na natatanging gawain na gagawin ng isang Muslim upang siya ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga gawain, mga salita na piling-pili na nagsisimula sa takbir at natatapos sa nagtatapos ng taslim. At sinasabi ng ating mga ulama na ang pinakamahalagang haligi ng Islam pagkatapos ng shahadatain ay ang salah. Ang salah, mga kapatid sa Islam. Kaya nga ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung makikita natin at kung pagbabalik tanawan natin kung papaano ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuhay, lalong-lalo na yung mga panahon na kung saan ang mahal na propeta Muhammad ay bumubuo ng pamayanang Muslim, makikita natin na ang pinaka-una niyang itinatatag sa isang lugar ay ang lugar na kung saan mapagsasagawan ng sala. Noong naghijra ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papuntang Madina, napunta siya sa isang lugar na kung saan kung saan tawagin ngayon ay Quba. At dito sa lugar na ito na malapit sa Madina, hindi kalayuan mismo sa Madina yung Masjidul Haram, dito siya nanatili sa loob ng ilang araw sapagkat hindi naman siya dumirekta doon sa Masjidul Haram. Doon muna siya nanatili sa isang pamilya. At ang unang-unang itinatag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang bahay dasalan. Ang pagdarasal, mga kapatid sa Islam. At pagkatapos ng ilang linggo, pagkatapos ng ilang araw, mga kapatid sa Islam, sa kanya ipinursigi yung pagpunta mismo doon sa kinatatayuan ngayon ng Masjidun Nabawi, ang masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napakahaba ng kwento tungkol sa pagbuo ng Masjid An-Nabawi, ikalawang pinakabanal na lungsod sa atin sa mga Muslim, ang masjid ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kahit ang propeta Muhammad napunta na naman sa ibang lugar, ang kanya na namang pinahalagahan ay kung papaano makakapagtatag ng bahay-sambahan. Ganon kahalaga ang bahay-sambahan, at hindi lang yun, ganon kahalaga ang sala, ang sambayang o ang pagdarasal sa buhay ng isang Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin yan, napakaraming ayah na nagpapatunay sa kahalagahan ng sala, mga kapatid sa Islam. At ang ating mga ulama, ang ating mga scholars, sinasabi nila na walang gawain sa Islam na bimujarrad tarkuha, na gawain na kapag iniwan mo lang ito ay magiging kafir ka, maliban sa pag-iwan mo sa sala, mga kapatid sa Islam. Walang gawain na kapag iniwan mo magiging kafir ka, maliban na lamang sa pag-iwan mo sa sala. Yan ang sinasabi ng ating mga ulama, mga kapatid sa Islam. Sa kahalagahan nito sa buhay ng isang tao. May nagsasabi pa ngang mga ulama natin na ang sala sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim kal-oxygen, ay kahalintulad siya ng oxygen sa katawan ng isang tao. Kung wala ang oxygen sa katawan ng isang tao, ay mamamatay ito. Gaya din naman na kung walang sala ang isang Muslim, ay mamamatay ang kanyang kaluluwa, mga kapatid sa Islam. Sa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, inna salata kanat 'alal mu'minina
kitabang mawquta. Lagi natin itong nakikita sa mga masjid, lalong-lalo na sa katabi ng orasan kung ano yung mga oras ng dasal natin. Inna salata kanat alal mu'minina kitabang mawquta. Tunay na ang pagdarasal sa isang mananampalataya ay kitabang mawquta, ay nakatakdang, nakasulat na oras. May takdang oras, mga kapatid sa Islam. Sa ibang aya, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah. At itayo ninyo ang pagdarasal at magbigay kayo ng zakah. Pautos na sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, mga kapatid sa Islam. Hanggang sa kung pagmumuni-munihan natin kung papaano ito inubliga sa isang mananampalataya, mapagtatanto natin ang kahalagahan nito dahil sa kadakilaan ng pagbaba nitong kautusan na ito, mga kapatid sa Islam. Alam niyo po ba, mga mahal na kapatid sa Islam, na walang katuruang batas sa Islam na kinailangan pa itong akyatin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kalangitan, sa Sidratul Muntaha, sa seventh heaven, upang tanggapin lang ang pagdarasal na ito, upang tanggapin lang yung batas na ito ng salah, mga kapatid sa Islam. Kailangan ng propeta Muhammad yung kwento ng Al-Isra mula sa Madina, mula sa Makkah papunta ng Jerusalem, at mula sa Jerusalem papunta ng kalangitan, mga kapatid sa Islam. Ito yung tinatawag na Laylatul Isra wal Mi'raj ng propeta Muhammad, gabi ng pag-akyat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papunta ng Jerusalem, at mula Jerusalem iniangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kalangitan. Kung nakikita natin sa kahalagahan nito, mga kapatid sa Islam, doon pa mismo ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kautusan na ito upang ibigay sa mga mananampalatayang Muslim bilang kanilang obligasyon araw-araw. At ang unang batas dito, ang isinabatas dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagdarasal ay 50 times, mga kapatid sa Islam. 50 times, 50 beses ang unang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya. Just imagine kung itong 50 times na ito ay naisakatuparan ngayon natin at inubliga ito sa atin, ano na kaya ang kahihinatnan natin? Samantalang ginawa itong 5, ngunit ang katumbas na gantimpala nito ay 50. May gantimpalang 50 times na gantimpala, ang gagawin mo lang 5 beses, pero ang ating mga iilang mga kapatid, hadahumullah, hindi pa rin sila natitinag, nagpapabaya pa rin. Ang iba sa kanila nakakapagsalalang ng 3 beses sa loob ng isang araw. Ang iba naman sa kanila nagsasalalang kapag araw ng Jumaah. Ang iba naman sa kanila nagsasalalang kapag buwan ng Ramadan. Allahul musta'an, mga kapatid sa Islam. Kaya isipin nating mabuti, mga kapatid sa Islam, na ang pagdarasal na ito, ang kondisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tanggapin niya ang mga gawain natin. Tandaan po natin yan, mga kapatid sa Islam. Anong ibig sabihin na kondisyon? Prerequisite. Na kapag hindi pumasa ang sala, hindi pasado lahat. Sa kahalagahan nito, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin, kahit na gaano pala ang ginagawa mong kabutihan dito sa mundong ito, nagbibigay ka ng zakah, nagbibigay ka ng sadaka, nag-umrah ka, nag-hajj ka, nagpagawa ka na kung ano-anong mga kabutihan, mga kapatid sa Islam. Pero sa personal mong bagay na obligasyon mo kay Allah ay nagkulang ka pagdating sa kabilang buhay, ay bagsak ang lahat ng yun at titatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan nyo itong hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sa isang tumpak na hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in saluhat, saluha sa'iru a'malihi, wa in fasadat, fasada sa'iru a'malihi, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang-unang tatanungin at kikwentahin ni Allah mula sa gawain ng anak ni Adan sa isang tao ay ang kanyang sala. Ang unang tatanungin sa iyo ni Allah ay ang sala.
O aking kapatid, o aking mahal na kapatid, sala ang sinasabi doon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-unang itatanong ni Allah ay ang sala. Nagsala ka ba? Aking alipin, nagsala ka ba? Aking alipin, na kumpleto mo ba yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw? Sala ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid sa Islam. Anong kasunod ng hadith? Kapag fa-in salihat, kapag naging maayos, tagumpay, kumpleto ang iyong sala, saluhat sairu a'malihi, ay tagumpay din, ligtas din, magiging maayos din ang lahat ng kanyang mga gawain. Wa in fasadat, at kapag ito naman ay bumagsak, nasira at hindi nagtagumpay, kulang-kulang ang iyong dasal na inobliga sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasadat sairu a'malihi, ay magiging sira, magiging bagsak ang lahat ng kanyang mga gawain. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Hindi ba tayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala na haharap tayo sa Kanya na kulang-kulang ang ating mga pagdarasal? Hindi ba tayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala darating tayo sa Kanya, sa harap Niya, na ibinigay sa atin ang lahat ng mga pangangailangan natin, at hindi lamang sa atin yung 5 beses na pagdarasal, hindi pa natin magampanan, mga kapatid sa Islam. Wal-iyadu billah. Ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan nyo kung gaano kahalaga ang sala. Sinasabi ng ating mga pantas, mga ulama natin, kapag malapit nang mamatay ang isang tao, ang kanyang huling naaalala, gagawa natin ng talqin. Ang sabihin ng talqin, ipapaalala mo sa kanya na magsabi ng asyhadu an la ilaha illallah. Nakakita ka ng isang taong naghihingalot malapit nang mamatay, bago mo kausapin yan, anong pangalan mo, kung ano man ang gusto mong itanong dyan. Kapag Muslim yan, ang unang-una mong sasabihin sa kanya, kul la ilaha illallah. Sabihin mo la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kung hindi naman Muslim yan, maaari mong dawahan at maaari mong pasabihin ng asyhadu an la ilaha illallah. Talqin, mga kapatid, isang karapatan ng isang Muslim na naghihingalo yan sa kapatid niyang Muslim. Alam niyo kung bakit, mga kapatid sa Islam? Kasi sa kahalagahan ng pagsabi ng la ilaha illallah sa pinakadulo ng iyong buhay. Dahil ito ay nagpapakita ng husnul khatimah, magandang wakas. Kapag nasabi mo yung la ilaha illallah, magandang wakas. At maganda ang iyong patutunguhan, insyaallah, pagkatapos ng iyong kamatayan. At isang hadith ng Propeta Muhammad nagpapakita sa kahalagahan nito. Sabi niya, Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. Sino man ang kanyang huling salita dito sa mundong ito, la ilaha illallah, walang ibang Diyos kundi si Allah, ay papasok sa paraiso. Ganun kahalaga, mga kapatid. Ang huli mong masasabi mo bago ka mamatay, bago tumirik ang mata mo at ikaw ay mamatay at mawalan ng hininga, nasabi mo la ilaha illallah, ang sabi ng Propeta Muhammad, papasok ka sa paraiso. Pero sino ang nagagarantiya sa iyo at sa akin na kapag malapit ka ng mamatay, maaalala mo yung la ilaha illallah? I-connecta natin sa sinabi ko kanina sa iyo. Sinabi ko sa inyo kanina na ang pinaka-maaalala ng isang tao bago siya mamatay ay yung bagay na mahalaga sa kanya. Kung mahalaga iyo si Allah, mahalaga sa iyo si Allah at ang katuruan ng Islam, at mahalaga sa iyo ang la ilaha illallah, pag malapit ka ng mamatay, abshir, magandang balita yan sa iyo, sapagkat maaalala mo yan, masasabi mo la ilaha illallah. Pero kung ang pinahalagahan mo ay ang negosyo mo, ang mga pamilya mo, ang asawa mo, ang lahat ng pinagkaabalahan mo sa mundo, how do you think, di ba? Paano mo iisipin na maaalala mo yung sala at masasabi mo yung la ilaha illallah? Ganun kahalaga, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, ang mahal na Propeta Muhammad nung malapit na siyang mamatay, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakadakilang tao at pinakadakilang propetang nabuhay sa mundong ito, malapit na siyang mamatay. Sinasabi niya, inna lil mauti la sakarat. Sabi niya, tunay na napakatindi ang hirap sa kamatayan.
Sinasabi niya, nahihirapan ang Propeta Muhammad kahit siya isang propeta. Tunay na sa kamatayan ay merong sakarat, yung matinding hirap, mga kapatid sa Islam. At nung malapit na siyang mamatay, sabi niya, As-salah! As-salah! Malapit nang mamatay ang Propeta Muhammad. Sabi niya, As-salah! As-salah! Ang dasal! Ang dasal! Ang sambayang! Inuulit-ulit ito ng Propeta Muhammad. Ang sala, wa ma malakat aymanukum. Na para bagang sinasabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o aking mga umma, o aking mga tagasunod, ang dasal, huwag niyong iiwanan ang dasal. Nung ibig sabihin nun, mga kapatid sa Islam, huwag ninyong iiwanan ang dasal, sabi ng Propeta Muhammad. At sinasabi ng mga scholars natin, wala kang karapatan, wala akong karapatan, at sino mang Muslim na mag-iwan sa salah. Wala kang excuse kahit may sakit ka, mga kapatid sa Islam. Kahit ngayong taong nakaratay na, kailangan pa rin magsala. Kahit mata na lang ang kumukurap-kurap sa kanya, obligado pa rin sa kanyang magsala. Ganun kahalaga ang sala, mga kapatid sa Islam. At sukdulang, kahit ang isang tao nasa digmaan, ano pang isipin mong sala dyan? Ano pang isipin mong mga bagay dyan? Kundi yung sa digmaan, yung papaano mo maano yung kalaban mo. Pero sa pananampalatayang Islam, kahit na ikaw ay nandyan sa digmaan, may isinabatas na salatul khawf. Yung sala ng pagkatakot, ibig sabihin sala na gagawin mo kapag ikaw ay nasa digmaan. Magsasala ka pa rin. Kahit nasa digmaan ka. Kailan ka pwedeng hindi magsala? Kapag patay ka na, mga kapatid sa Islam. Yun, hindi ka tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag patay ka na. Pero hanggat buhay ka, ang sala ay mananatiling obligado sa iyo, mga kapatid sa Islam, at tatanungin ka ni Allah dito. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga mahal na kapatid sa Islam, tandaan po natin na ang buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Wal mautu ya'ti baghtah, at ang kamatayan ay dumarating ng biglaan. Hindi po nagpapaalam, mga kapatid sa Islam. Wal mautu ya'ti baghtah, at ang kamatayan ay dumarating ng biglaan. Huwag po tayong maging kampante sa ating mga sarili. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nagpapabaya sila sa kanilang pagdarasal. Huwag kang kampanting bata ka pa. Saka na ako magsasala ng tama kapag ako ay nakapag-hajj na. At saka na rin ako mag-hajj kapag tumanda na ako. Sa ngayon, dahil bata pa ako, malakas pa ang pangangatawan ko, marami pa akong pinagkakabalahan, diba? Saka na muna ang sala. Kung maisipan ko lang at kung kailan ko lang maalala at kung meron lang akong maluwag na oras, saka ako magsasala. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Hindi ganito ang aral ng ating pananampalataya sa pagpapahalaga ng sala. Kaya nga, napakahalaga ng sala at anumang may kinalaman sa sala, at pinakamahalaga sa lahat, ang masjid, mga kapatid sa Islam. Bakit? Kasi ito yung number 1 na nagpapaalala sa atin sa sala. Hindi po ba? Mapalad yung mga taong naninirahan dito sa lugar na ito, malapit sa Masjidul Hidayah. Bakit? Wallahi al-azim, lahat ng Muslim nangangarap na tumira
sa tabi ng masjid. Maraming mga tao ang pinangarap nilang makabili ng lupa ng bahay malapit sa masjid. Mga kapatid sa Islam. Bakit? Kasi alam niya yung kahalagahan ng napapaalalahanan siya ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Pinakamahalaga sa lahat ang sala. Kasi nagpapaalala yun sa iyo. Hindi ba, mga kapatid sa Islam, 5 beses tumatawag yung muadhin, yung nag-aaran. Imposible naman kung nandiyan ka lang sa bahay at malapit ka lang, katulad nito. May speaker pang napakalakas. Sasabihin ng muadhin, hayya ala salah! Hayya ala salah! Sasabihin sa iyo yan. Halina sa dasal! Halina sa dasal! Hayya ala al-falah! Hayya ala al-falah! Halika na kapatid sa tagumpay! Halika sa tagumpay! Imposible! Muslim ka ba? Mananampalatayang Muslim ka? Gusto mo ng tagumpay? Hayya ala salah! Ang tagumpay ay sa salah! Pag walang salah, walang tagumpay, mga kapatid sa Islam. Wallahi al-azim. Di ba? Mapalad ang mga taong naninirahan dito, sila ay nagsasala at tumutugon sa panawagan na kapag tinawag, hayya ala salah, ay nagsasala. Pero, while kasiraan sa isang taong nakatira ng masjid na tinatawag siya, hayya ala salah, naririnig niya at hindi siya tumutugon dito. Wallahi al-azim. Pagdating sa kabilang buhay, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, bakit hindi ka nagsala? Hindi mo pwedeng katwiran, nasa tabi ka ng masjid, sasabihin mo, hindi ko naalala yung sala, wala nagpaalala sa akin. Nasa tabi ka ng masjid, sumisigaw ng 5 beses sa loob ng isang araw, hayya ala salah, walang nagpaalala sa iyo. Kasiraan sa isang tao, kapahamakan sa isang taong nasa tabi ng masjid, naririnig niya 5 beses sa loob ng isang araw, sinasabihin siyang magdasal, at hindi siya tumugon dito sa panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala na dito sa lugar na ito ay natayo natin ang masjid. At mayroong mga tao na nagsumikap makapagtayo ng masjid dito upang ipaalala sa tao na ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mahalaga. Ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mahalaga, mga kapatid sa Islam. Ano man ang pagkukulang natin, pwede pang punuan. Ano mang kasalanan natin, pwede pang magtauba, mga kapatid sa Islam. Hindi pa luhuli ang lahat. Kaya naman para sa akin, una-una sa aking sarili paalala, at sa inyo mga mahal kong kapatid sa Islam, may masjid tayo. Gamitin natin ito sa purpose nito. At pahalagahan natin ito. At ang pagdarasal dito, sapagkat ito ang tagumpay ng isang mananampalataya. As-salah! As-salah, ang dasal, wa ma malakat aymanukum. At sumusumpa si Propeta Muhammad sa pagmamay-ari ng kanyang kanang kamay sa kahalagahan ng salah, mga kapatid sa Islam. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkukulang natin sa salah